Ano kalaki advantage ng paggawa ng mabuti sa kabilang buhay ba? May mga bagay na paggawa ng mabuti hindi advantageous eh. Minsan nga yung paggawa ng mabuti, dun ka payayariin eh. Kasi may mga, yun nga, gaya nga ng sabi ni Solomon, may mga daan tila matuwid sa isang tao, ngunit ang wakas nyo ay mga daan ng kamatayan. Eh nakasulat din naman sa Biblia na sila na dinadakila ng mga tao ay karumal-dumal sa paningin ng Panginoon. Yung mga bagay na ginawa mo na ang dahilan kung bakit mo ginawa yun eh, para mapuri ka lang ng kapwa-tao, nandidiri ang Diyos sa ganun eh. Hindi interesado ang Diyos sa ganung konsepto eh. Na ginagawa mo yung bagay na ginagawa mo para mapuri ka ng tao. Hindi interesado ang Diyos sa ganun eh. Yung mga mabubuting tinatanggap ng Diyos, yun yung sabi nga ni Kristo sa Biblia, yung ginawa ng iyong kaliwang kamay, wag nang maalaman ng iyong kanan. Yung mga itinatago mo na mga mabubuting gawa na kayamanan mo sa kabilang buhay, yun ngayon yung itinuturing ng Diyos. Yun ang ikino-consider. Ngayon, sasabihin, hindi ka kasi may mga ikang gawang mabuti na barang basahan sa paningin ng Panginoon. Ay, dalawang klase kasi paggawa ng mabuti. Isang paggawa ng mabuti sa paningin ng tao at saka isang paggawa ng mabuti sa pananampalataya. Magkaiba yun. Iba, hindi daw kailangan gumawa ng mabuti, hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Huwag mo kakalimutan kung paano ang katawan na walang espiritu, hiwalay sa espiritu ay patay. Gayon din naman ang mga gawa gayon din naman ang pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ay patay. Walang kwenta ang pananampalataya pag walang pagkilos. So ang tinatanggap na Diyos na klase ng mga paggawa, yung mga paggawa na may kalakop na pananampalataya na hindi mo pinapakita sa mga tao, hindi ka ipokritohan. Yun ang sagot ko ron. Hindi marami ako nakatago. Walang nakakaalam. Follow-up lang ako, boss. Yeah. Paano mo malamang mabuti yung isang tao? Kunyari, dahil ba na hindi siya gumagawa ng masama o wala siyang kakayahang gumawa ng masama? Mabuting tao na ba yun? Hindi. Kasi yung hindi niya lang paggawa ng mabuti, kahit nasa kapasidad niya na gumawa ng mabuti, kasalanan na yun. So nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Katamaran yun eh. Alam mo yung paggawa ng mabuti, ayaw mong gawin, tinatamad ka. Alam mo yung paggawa ng mabuti, hindi mo ginagawa. Anong dahilan ba't di mo ginagawa? Diba? Alam mo, kalokohan yung sinasabi ng iba na basta wag ka lang, wala ka raw ika naapakang ibang tao. Papunta ka sa langit, dito yun. Dito yun. Kaya nga yung kanta, di ba? May mga kumakalat na balita na ang kaligtas ay madaling makuha. Palagay mo ba, bibigyan ka ng Diyos na walang hanggan ng buhay sa katamaran mo na gumawa? Na ang dahilan kung bakit ka bibigyan, no? Sinasabi mong walang hanggang buhay, dahil lang wala kang inagrabyadong tao? Pero wala ka rin ginawang mabuti. Tenga ka lang sa bahay nyo, gano'n, nakilata ka lang, dito, Netflix ka lang, scroll ka lang, nod ka lang ng Pornhub, gano'n, okay ka na, wala ka naman nakagrabyadong tao. Okay ka na ron? Tangin na. Alam mo, mabigat ang konsepto ng kabutihan. As much as mabigat ang konsepto ng paggawa ng kasamaan, mabigat din ang konsepto ng paggawa ng mabuti. You have to actively seek to be kind. Kailangan ikaw mismo ang naghahanap ng paraan para maging mabuting tao ka. At hindi madali yun. Puta, yung pagtigil ko lang ng pag-yosi ko eh. Tama ang bigat. Nakita nila masaya yun, nilalagnat-lagnat pa ako eh. Diba? Tinan mo katulad ngayon, alang-alang sa kapwa-tao, ang sama ng pakiramdam ko ngayon, pakinggan mo yung lalaugang ko, wala sa ulo. Pero syempre, dahil sa inyo, tapos mga kapwa-tao na rin at the same time, hindi man tanggapin ng Diyos ito, may marami naman ako mga ginagawa, mga bagay na behind the scene na lang. Akin na lang yun, wala na iba nakakaalam nun. Pero you have to actively seek for kindness. Kailangan naghahanap ka talaga ng paraan para makagawa ng mabuti. Hindi yan dahil lang wala ka nakagrabyado, okay na yun. Putang ina, palit lang kailang kalagayan ng Diyos, maiintindihan mo eh. Ikaw yung lumagay sa Diyos. Diyos, wala naman akong ginagawang masama eh. Wala ka rin ginagawang mabuti. Labas mo, tamad. Papasok ka sa karya ng langit, tamad ka. Nanay mo nga lang, tamad ka. Ayaw sa'yo eh. Diyos pa kaya. Sige, last one. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin akong sumasagot ng mga tanong. Mananatili akong hindi interesado sa politika. Mananatili akong hindi interesado sa pera. Mananatili akong hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot sa